Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong bagong speaker ng House of Representatives ay meron na pong pinag-uutos dyan po sa Infracom Committee. Tigil nyo na yan. Ano po dahilan? Mamaya po. Okay, at ganun din po si Soto at Ping Lacson inimbitahan ng Independent Commission. Ayun. Iniimbestigahan ba sila mga kababayan? Itong dalawang ito, yung dalawang leader ng Senado, bakit sila pumunta sa Independent Commission? Anong ginawa nila doon? O, ayan po, no? Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong bago ninyong speaker na si Representative Faustino D. ay meron pong ipinag-uutos sa Infracom Committee na ang chairman ay si Representative Terry Ridon na kung maaari ay itigil nyo na yung ginagawa nyong investigasyon tungkol sa DPWH flood control scandal. Ano po ang pinakadahilan mga kababayan? Ito po. Walang tiwala ang mga kababayan. Nawalan na po ng gana. Nawalan ng tiwala ang mga kababayan, no, sa pag-iimbestiga nitong TRICOM na HOR. Why? Kasi po marami sa kanila ang maaaring sangkot. Remember, itong si Baguio City Mayor, yung nagmamagaling na si Magalong, sabi niya 60 to 70 na mga representante ang sangkot dyan sa anomalya ng flood control na yan, sa pagnanakaw sa graft and corruption. No? Ako din po duda na ako kasi hindi nyo mapatawag yung dapat ipatawag. Sabi rin ni Representative Sandro Marcos, the House should not be doing the investigation because it should be investigating itself. Hindi pwede. Dapat ang Independent Commission ang gumawa niyan, na kung saan ginawa po ng Pangulo. Nag-create siya ng Executive Number 94, correct me if I'm wrong with the executive number. Kinreate ang Independent Commission na nandyan po ay ang former retired Justice, Associate Justice, si Angelo Reyes ba yan? Tama po ba yung composition niyan? No? Si former DPWH panahon ni Pinoy, si Babe Singson. At yung taga SGB Accounting na forensic accountant, hindi ko alam po. Andres Reyes pala, hindi pala Angelo Reyes. Sorry po Andres Reyes, no? Sorry po, former Justice, Andres po, hindi po Angelo, no? I'm correcting myself. Ngayon, sino po dapat ang gumawa ng investigasyon, sabi ni Speaker D? Dapat i-turn over nyo na lang sa ICI. He wants the Infracom Committee to improve, give way to ICI. Tama po yan. Ako po sumasang-ayon. Kung meron man kayong mga materyales na pwedeng magamit ng ICI, i-turn over nyo na lang po. Hand over ninyo. Para at least, yung mga tao hindi duda sa inyo na ang ginagawa nyong investigasyon ay sarswela lang. No? Yung mga para lang kayo naglalaro dyan sa kalsada na kwentuhan lang. No? Wala yung mga major players. Walang kwenta. Hindi po katiwa-tiwala yung ginagawa ninyong investigasyon. Ha? Sabi po dito, Speaker Faustino D. III, tama ba? Said he is in favor of terminating the House Infrastructure Committee investigation into the anomalous flood control projects. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom kailangan lahat ng report at kung anong nangyari din sa Infracom kailangan isubmit namin sa ICI, the Independent Commission for Infrastructure. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng karamihan ng ating mga kababayan kung ano ang nangyari sa Infracom. Sa tingin ko, mas makakabuti na ipasa na namin sa ICI. Correct po. The Infracom has conducted 2 hearings. In the last hearing, Senators Jinggoy Estrada and Joel were named among as the alleged recipients of kickbacks from infrastructure projects in Bulacan. When asked about the flood control
projects under the proposed 2026 national budget. They said it should be justified. Maraming mga natanggal na flood control project, pero kung ito naman ay talagang kinakailangan ayon nga sa NOAA, Project Nationwide Operational Assessment of Hazards, doon malalaman kung talagang yung area ay kailangan yung mga flood control. Correct. Si DPW Secretary Dizon naman gumagawa ng lahat ng mga rekomendasyon kung matutuloy o magagawa. Mabibigyan pa ba ng pondo yung mga district o probinsya na nangangailangan ng mga ganitong klaseng project? Alam nyo, Vince Dizon, hindi dapat hindi dapat manggagaling sa representante o sa senator. Dapat manggaling mismo sa LGU. Whether sa governor o sa mayor. Ayun lang po yung punto ko. Kasi itong mga mambabatas na ito, ang tanging layunin ng mga yan, trabaho niyan, sumulat ng batas. Sumulat ng bills. Ang nakakaalam talaga ng problema sa kanilang mga lungsod ay ang governor, ang mga mayor at councilors, mga barangay. Nasaan ba ang mga mambabatas? Nandoon po sa bulwagan. Saan sila nakatira? Yung iba naman hindi pumupunta doon, nagbabakasyon lang sa probinsya nila, kunwari nagtatrabaho, pero hindi po eh. Dapat ang rekomendasyon nang gagaling sa LGU. Sila rin ang mag-aaproba. Kung tapos o hindi, kung under satisfaction. Di ba sabi ng Pangulo, dapat pinagmimitikan yan sa provincial board. Maraming meeting kung gagawa kayo ng kung anong infrastructure project sa lugar ninyo. Walang pakialam ang senador dyan. Di ba kung ipinangako man ng senador yan, dapat kausapin niya na yung LGU. Di ba kung taga Bulacan siya tulad ni Villanueva, dapat walang pakialam si Villanueva. Ang nakikialam dyan, yung gobernur, yung mayor, kasi silang nakakaalam eh. Ang nangyari, tinanggal daw po yung proseso na dapat kasama ang LGU sa mga proyekto. Hindi ang diretso mambabatas, ano alam niyan? Diba? Bakit? Ginawan ba nila ng batas yung infrastructure? Hindi po eh. No? So tama po yan kay Vince Dizon, ang gawin mo, kontakin mo yun na sa LGU, ano ba? Meron kayong proyektong pinopropose dito. Puntahan mo. Tingnan natin, ayan ba, makipag-meeting ka, town hall meeting sa mga tao, nasabing dito daw gagawin kayo ng proyekto, totoo po ba o hindi? Di ba? And what is the consensus of that town hall meeting? Hindi naman pala kailangan ng flood control. Ba't kayo magpa-flood control? Hindi naman pala kailangan ng tulay. Hindi naman kailangan ng daan, winawasak lang. Hindi nagsisinungaling kayo. Pag ganon, warning, gawin mo pa yan, madidimanda ka, ganon. Kinakailangan merong konsultasyon. Ngayon, pagtapos na po yung proyekto, ipasa, sabi ng Pangulo, ipasa nyo, patingin nyo sa mayor, inspekin, based on their standards, kung pumasa, pirma, release ang pera. Pag hindi, ilang porsyento ang dapat baguhin. Di po ba? May kulang, dagdagan. Di ba? Ganon. Tapos kumuha kayo ng kontraktor na tama. At higit sa lahat, mga kababayan, Vince Dizon, tanggalin mo ang for the boys. Idemanda mo sino yung manghihingi ng for the boys. Empower the contractor also. Bigyan mo ng protection ang mga kontraktor na pag may nanghingi sa'yo na hindi naman tungkol sa proyekto, maaapektuhan ng pondo para sa proyekto, nang hihingi ng personal, yung for the boys SOP, sabi mo sa akin, didemanda ko. Ganon po. Impose your political will. Kasi kawawa rin yung ibang kontraktor, ang bid nila ay 10 milyon. Okay, 10 milyon, ikaw nanalo. Ha? Ngayon, sasabihin sa'yo dyan ng department, oy, nanalo ka ha? Ako ang nagpanalo sa'yo. O di kaya may kakutsaba ka na. Ganon ang gawin mo. Vince Dizon, alisin mo yan. Yang sistema na may padrino si kontraktor, gawa na ang buto-buto, peking bidding, ganon, ang daming gagawin, Vince Dizon eh. Unang-una, makipagkonsultasyon kung may proyektong pinasa sa'yo. Halimbawa, sa lugar ni Area 1,
Sabi ni Governor o ni Mayor, nagpasa, DPWH, ito po proyekto namin. Dapat ang DPWH hindi nakikipag-cooperate, nakikipag-usap sa mga mambabatas. Direkta dapat sa Governor or Mayor. Sa LGU. Tingnan natin. Pasa nyo, sir, may nagre-request po ng flood control. Saan yan? Puntahan natin. Ocular. Konsultasyon sa mga nakatira. Kasama si Barangay Kapitan, si Mayor, si Governor. Tanungin ng mga kababayan, kayo po ba? Kinakailangan nyo po ba ng flood control dito? Base sa pag-aaral nila, binabaha daw po kayo. Ganito. If the majority says yes, opo. Okay. Approve. Poponduhan natin ito. Pagkapondo, kunwari, nalagay na. Isabi sa DBM, pondo, 10 milyon. Kailan sisimulan ng project? 2026. Ilang buwan? Magpabid. Sa bidding na. Sa DPWH. Dapat wala yung mga buhaya na procurement officers. Wala yung mga insider. Mga legit na mga kontraktor. Kung may kontraktor dyan, alamin nyo muna, i-bet ninyo. Wala ka bang ibang kontraktor na company dito? Parang yung Diskaya, Siam, baka iisa lang yan. 5 yung nagbid. Alamin ninyo, baka magkakamag-anak lang yan. Magkakaibigan yan. Tapos may connection na sila. Ganun po, ang daming lilinisin ni Secretary Vince Dizon. Isang department pa lang yan. Paano yung ibang departamento? Ilang departamento meron sa ahensya ng gobyerno? Kasama pa ang mga corresponding attached agencies nila. Di ba, Bureau of Customs? Di ba, Bureau of Immigration? Ports Authority? At kung ano-ano pa? Ang dami po. Pero dapat mabigyan ng steeper o mabigat na parusa itong mga mandarambong at yung mga kasabwat nila. Kung government officials, government employees, private companies, managot. Private person na kasangkot, managot, mga kababayan. Yan po yan, no? Okay? So yan po, sabi ni Speaker D, ihinto na. Ipasa na lang yan sa ICI kasi wala na pong tiwala sa atin ang mga mamamayan. Kung siya lang ang masusunod, ay gawin mo na lang. Let them sila Justice Reyes, sila Faustino D. Faustino D. Ilocano rin kasi. Si Singson, si Babe Singson, saka yung forensic accountant. Okay, now, speaking of ICI, kinausap po ng Independent Commission for Infrastructure itong si Tito Soto at si Ping Lacson. Kahapon, humarap po yung dalawa dito po sa board ng ICI. Ano po ginawa? Inimbestigahan? Hindi po. Pinakita lang po ni Tito Soto at ni Lacson kung paano ang pamamaraan ng mga insertion ng mga mambabatas sa budget. Politiko. How it is done? Tito Soto briefs ICI on budget insertions amid flood control mess. Ayan po. Ito po ang sabi ni Soto. Soto said he met with the IC to brief them on Senate procedures regarding budget amendments and insertions. I was invited by ICI to shed light on how the usual budget process of government or of the Senate goes and how the insertions are possible and how it is done. Whether it's insertion, individual or institutional, they want me to brief them on how it is done. The practice of making amendments to the proposed GAA during closed-door meetings of the Bicameral Conference Committee, composed of a small group of favored House representatives and Senate members, it is at the center of the corruption scandal in flood control war. So, ayan daw po. Kumbaga, closed-door meeting, ilang tao lang nandoon yung mapagkakatiwalaan ng mga korap. No? Under their pet projects, lawmakers allegedly connive with corrupt contractors and DPWH district engineers to line their pockets with kickbacks from flood control works, resulting in substandard or non-existing projects that enriched them but left the public underwater. Soto's pro tempore Pampilo Lacson blamed this Bicam practice as the root of corruption in the budget, which is mangled by lawmakers to suit their political agenda. Mabuti naman yan. Tama po yan. No? Pinaliwanag po nila. Napakagaling talaga ng mga animal na ito.
siguro tapos na yung BICAM, tapos sabi, sige, pa-finalize namin, tapos yan, HOR at Senado, sino man kayo na mga select few na magaling magnakaw. Yan, panagutin ang mga yan, no? Kaya kudos po, no? Dito sa ating dalawang magagaling mga seasoned veteran ng mga senador. Hindi po sila inimbestigahan ng ICI. Pinatawag lang po sila para malaman po ng ICI paano po nangyayari yung budget insertions, yung paano yung sistema ng pagnanakaw, yung plano ng pagnanakaw. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.